Okay, morning. Alright, good morning mga abe. Sabado ng umaga dito. Nag-snow kagabi. Yan, usually pagka dali saan natin karay. Hindi naman siya makapal masyado. Siguro mga, ewan ko, hindi ko kayang sukatin eh. Kasi maglilinis ako ng sasakyan. Okay. So Sabado ng umaga, ang share ko sa inyo kasi usually nagpapatanghali ako eh kapag ka Sabado. Kaso kanina may nanggising sa amin, kumatok. No, napilitan akong bumaba. Akala ko kapitbahay. Sabi niya wala daw siyang trabaho. Eh sabi ko na gusto daw niyang palahin ito. Yan, tsaka linisin ito. Gusto ko sana, kaso nagdalawang isip ako mga abe kasi hindi ko siya kilala. Pangalawa, baka makasanayan ko. Eh ang liit-liit lang naman ito, no? Tapos pangatlo, wala siyang presyo, bibigyan ko lang siya ng donasyon. Eh nabibigla ako ng gising, hindi ako makapag-isip agad. Kaso kung bibigyan ko naman siya ng donasyon, baka mamaya hindi ko alam kung magkano ibibigay ko. Mapostrate siya kapag maliit yung binigay ko. Dahil hindi ko naman siya kilala, eh baka mamaya ma-offend lang siya doon sa ibibigay ko. At isa pa, baka rin makasanayan niya every time na lang pupunta siya dito sa amin. And ganitong gagawin niya. Eh nga, lit-lit nga lang naman ng properties. So gusto ko sanang sabihin, punta siya doon sa mga may malalaking bahay, malalaking driveway. Yun, sigurado yun. No? Kasi pagka sa ako naniniwala ako, pag nakasanayan mo na yung mga bagay na sa'yo, komportable sa'yo, eh uulit-ulitin mo na. Eh ito, maganda din sa akin to, medyo exercise to kapag winter. Okay? So mga abe, dito sa Canada, kapag ka nag-i-snow ng ganito, kapag may pasok ka, dapat alam mo na yung forecast. Kapag nag-snow, at least mga 1 oras ang pataan mo para lang maglinis at mag-asikaso ng sarili mo bago ka pumasok sa trabaho. Kaya isa yan sa mga dapat mong isipin kapag nandito ka sa East Coast, mapa Canada o US. Oh, by the way, lalo na pala kung may sasakyan ka. Kasi pagka ganyan ang sasakyan mo, hindi mo pwedeng ibiyahe yan. Una, delikado sa daan, delikado sa'yo at delikado sa mga kasama mo kasi magliliparan yung snow na yan sa mga kasamahan mong bihikulo. Kaya delikado yan, kaya dapat linisin mo yan bago ka lumabas sa bahay mo. Ngayon, kung ikaw ay nakatira sa condominium o apartment at ang parking mo ay nasa loob, o ikaw ay nasa malaking bahay at ang parking mo ay nasa loob, napakaswerte mo kasi hindi ka na maglilinis at yung sasakyan mo ay hindi rin punong-puno ng snow. Kaya lang, magpapataan ka pa rin ng oras dahil dapat mabagal yung biyahe mo dahil pag may snow at mabilis ka, may tendency na madulas at maka-aksidente ka. Kaya, yung pang isang i-consider mo kapag ka nandinirahan ka dito sa Canada or sa East Coast. Okay mga abis, so medyo wala ng snow. Binuksan ko na yung makina. Tsaka doon ko papainitin yung sasakyan para yung mga nakadikit na mga abe, nawalan ako ng baterya kanina. So isa pa palang mahirap pagka winter na ganito. Yung mga gadget nyo mabilis kumuha ng baterya. So eto, ililipat ko na yung sasakyan. Nawala na yung snow, clear na siya. Pagkatapos nito, lilinisin ko na yung driveway, pati yung lakaran namin. Yun lang pala yung nais kong i-share sa inyo. Kung i-consider nyo rin to kapag dito kayo mag-migrate sa Toronto. Isa ito sa mga mai-consider ninyo na pag-aralan ninyo, no? Meron akong kaibigan na kasabayan ko halos na nag-migrate dito 12 years ago. Sabi ko, Abe, bakit mas pinili mo ang British Columbia? Sabi niya, Abe, sa Ontario maraming snow. So kanya-kanyang lang yan, kanya-kanyang panuntunan lang yan sa buhay. So yun lang yung mga gusto ko i-share sa inyo ngayon. Ito po ang isa sa mga real lifestyle sa Canada. Ako naman po dito sa channel ko, gusto ko transparent sa inyo. So ito yung mga isa sa mga dapat nyo i-consider. So ngayon, kaya chill ako, hindi ako nagmamadali
Sabado wala akong pasok. So kayo, pag may pasok kayo, isa yan sa mga dapat yung i-consider. Sabi ko nga kanina, kapag papasok kayo, yung meron kayong extra time para sa paglilinis at sa traffic. Okay mga abe, yun lamang po ang gusto ko i-share sa inyo ngayong araw na to. Ako pong yung lingkod, Kuya JDL. Bye bye.